Babae po ako. Ay! Matinis ang boses niya habang sinasabayan ang kanta mula sa radyo. Abala siya sa pagwawalis at kumikending pa ang kanyang puwetan. Lumabas mula sa katabi nilang pwesto na pet clinic ang binatang veterinaryo na si Ruben. Nakasimangot ang mukha nito at napapailing habang nakatitig sa puwetan niyang kumikending. Nakatuwad kasi siya habang nagwawalis ng dumi sa harapan ng kanilang tindahan. Hoy bakla, mais ka nga. Kulang na lang masilipan ka na sa katutuwad mo riyan. Mabuti na lang may kahabaan ng suot mong palda. Ayusin mo nga ang kilos mo at galaw kung ayaw mong mabastos ng mga lalaking dumaraan dito. Masungit na singhal sa kanya ng binatang manggagamot. Ay mukhang bulldog! Bulalas niya. Oh, ako bang sinasabihan mong bulldog? Ha? Tanong pa nito. Hindi naman po Doc Ruben. Yung alaga namin na hindi pa nabebenta. Kaunti na lang kasi malapit mo na siyang maging kamukha. Kaya ayun, carry lang yan. Sabi pa niya habang pumipilantik pa ang daliri. Hoy, maayos ka nga. Bakla ka talaga. Singhal na naman ito. Mariin siyang napapikit. Nagpipigil na lang siya kasi ayaw niyang patulan ang napakaaga nitong pang-iinis. Babae ako! Mariin niyang bulong. Masungit ang una niyang impresyon sa binata. Dumating ito roon sa katabing pwesto nila 1 buwan na ang nakararaan at ginawang pet clinic yon. Kaya bigla siyang nagkaroon ng kapitbahay na veterinaryo at lahat ng may dalang alaga ay dumidiretso sa klinik nito. Ngunit umpisa pa lang pansinan niya ang kasungitan nito at tila ba hindi siya gusto. Nung una nga, inakala pa nitong bakla siya na hanggang ngayon ay hindi nito binabago. Nung una, hindi ito pumupunta sa shop nila. Kaya lang, nang pansin nitong walang gaanong nagpapagamot, nakaisip itong manghiram ng ilang paninda nilang pet upang dalhin sa klinik nito para gawing props. Payag naman ang amo niyang si Ashley dahil nakakatulong din daw sa kanila kung i-check up ng doktor ang mga paninda nilang pet. Bukod sa libre na nga, ay malalaman pa nila kung nasa maayos na kalagayan ang mga pet na paninda nila. Maya-maya may ginang na pumasok sa loob ng shop nila at nagtingin-tingin ng mga alagang maaaring bilhin. Ay nako ma'am, bumili na kayo nitong bulldog namin. Alam mo bang kahit na mukha siyang mabagsik napakabait po ng mga bulldog. Paliwanag niya sa isang customer. Miss, hindi ba nangangagat ang bulldog? Tanong pa ng babae. Sasagot pa sana siya, ngunit inagaw ng lalaking mapang-asar na pumasok sa loob ng tindahan nila ang atensyon niya. Ano mang klase ng hayop? Gaano man ito kabait? Palagi ninyong tatandaan na kapag nalagay sila sa panganib, kaya nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Pero tulad nga ng sabi niya, mababait ang mga bulldog. Sabat pa ng lalaking masungit. Tama! Kaya maniwala ka na ma'am, si Doc Ruben Villaflor na nga ang nagsabi. Isang batikan at ulirang manggagamot ng mga hayop. Kaya maniwala ka na ma'am, bilhin mo na itong si Benben namin. Masaya niyang pangungumbinse sa customer. Ang galing mo naman miss, aba may pangalan na? Natutuwang sabi ng customer. Ilan ba ang lahi? Meron pa bang ibang katulad niyan? Kasi pinangalanan mo na, mahirap nang lagyan ng ibang pangalan yan. Baka hindi na ako pakinggan. Hindi po. Pwede pa rin naman po. Pangungumbinsin niya. Hindi na, mag-aabang na lang ako ng walang pangalan. Tapos tumalikod ng babae at tuluyan ng lumabas ng pet shop. Hala, akala ko pa naman bibili siya. Kaloka? Bakit kaya ganun? Bakit ayaw niyang bilhin si Benben namin? Mabait ka naman, Benben ha! Niyakap niyang muli ang aso. Pakialamera ka kasi. Bakit mo kasi pinapangalanan ng mga aso rito? Hindi naman ikaw ang may-ari. Hayaan mong iyong makakabili ang siyang magbigay ng pangalan. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan sa'yo. May himig na inis habang napapakamot batok na sabi ng doktor. Bakit ba, ha? Kasi naman, nung una akong dumating dito, ang bulldog na to ang kasakasama ko sa hirap at gaan ng trabaho ko at sa lungkot at sa saya. Kaya nagawa ko siyang pangalanan na Benben. Kainis? Tinalikuran niya ang manggagamot. Ang sungit talaga! Singhal niya habang dala ang aso sa loob ng kusina nila.
Oh, sino naman ang kinaiinisan mo? Ang aga-aga pa. Hay nako Ate Ashley, naroon na naman yung doktor na pinaglihi sa sama ng loob. Akalain mong pumasok siya habang may customer? Hindi tuloy nabili itong si Benben. Ano kaya kung ibigay mo na lang sa kanya itong bulldog na to? Total, palagi niyang hinihiram. At alam mo ba, kaunti na lang magkamukha na sila eh. Natawa ng malakas si Ashley sa sinabi niya. Grabe ka naman doon sa tao. Para namang sinabi mong ang sama ng mukha ni Doc. Hindi naman sa ganun. Huwag ka maingay Ate Ash ha. Nariyan siya sa labas. Baka mamaya marinig ka niya. Tingnan mo tong si Benben. Di ba mukhang masungit at palaging nakasimangot? Kaya akala tuloy ng mga tao matapang siya at nangangagat. Pero hindi naman pala. Tuminis na naman ang boses niya sa pagsasalita. Oh siya, tama na. Tsak na dinig ka na niya. Malakas at matinis ang boses mo eh. Akala tuloy niya, noong una ay bakla ka. Makatili ka raw parang hindi ka babae. Sabi pa ni Ashley tapos lumakad palabas sa may shop nila. Ano? Ganon? Sinundan niya ito palabas. Siya eh! Napatigil siya sa pagsasalita nang makita ang manggagamot na may tinitingnan na namang isang ibang hayop. Ayaw na ang bakla! Bakla! Sigaw ng loro. Gulat siyang napatingin sa parot na bagong dating lang sa shop nila. Aba! Hoy! Mr. Loro! Hindi ako bakla ha! Babae ako! Bulalas niya sa nagsasalitang loro. Agad na nagtawanan sina Ashley at ang manggagamot. Tumingin siya ng masama sa lalaki. Ikaw sigurong nagturo dyan no? Ako? Hindi Tsaka totoo naman. Mukha kang bakla. Sa kilos at pananamit mo. Pati na dyan sa makapal mong makeup. Bakit mo kasi palaging nakasuot ka ng piluka? Para kang yung artista. Kaunti na lang magkamukha na kayo. Bulalas ng doktor habang tumatawa pa. Ano naman sa'yo kung nakapiluka ako? Trip ko to no? Kanya-kanya tayo ng trip hoy. Inis niyang singhal. O sige na Elvira at baka saan pa mapunta ang pag-aasaran ninyo. Heto ang pera at kunin mo muna doon sa isang pet shop yung binibili kong isang ibon. Kanina pa nila pinapakuha. Utos ni Ashley sa kanya. O sige, iwan ko muna si Benben Ate Ashley ha. Baling niya sa amo. Kinuha niya ang pera at saka umalis. Pasimple pa niyang inismeran ang manggagamot. Sige Elvira Bading, ingat ka! Sigaw pang muli ng parot. Ay, ewan ko sa yung parot ka. Mabuti pa bukas, ikaw ang una kong ibebenta. Naiinis niyang ginusuan ang ibon. Naiwang natatawa sina Ruben at Ashley dahil kahit na isang parot ay napipikon siya. Napakapikon niya. Sa halip tuloy na mainis ako, parang natatawa na lang ako sa kanya. Kung minsan tuloy, parang gusto kong dito na lang palaging tumambay. Ikaw naman kasi palagi mo siyang pinagsusungitan at inaasar. Alam mo ba kung bakit siya ganyan mag-ayos? Bakit? Tanong ni Ruben kay Ashley. Kasi sa probinsya raw nila, sobrang higpit ng lola at lolo niya. Wala siyang kalayaan. Tingin ko nga naglayas lang siya eh. Bata pa siya, nasa 20 anyos. Pero masipag siya at magaling mag-alaga ng mga pet dito. Kaya masaya na rin ako na kinuha ko siyang bantay rito. Sagot ni Ashley. Ganun pala. Hayaan mo lang ako. Gusto kong panatilihin yung sungit image ko sa kanya. Feeling ko, mas napapansin niya ako kapag ganun. Sagot pa ng manggagamot. Ngumiti ng makahulugan si Ashley na tila ba nagigets nito ang nasa isipan ng binatang doktor. Kinabukasan, maagang nagbukas ng clinic si Ruben at tulad ng inaasahan nito, siya ang una nitong nakita. Naglilinis siya sa harapan ng shop nila at lahat ng ibon na paninda nila ay naisabit na niya sa mga dapat pagsabitan habang ang harapan ay puno ng iba't ibang klaseng hayop. Nakita nito ang mga bagong lovebirds na nakadisplay. Bakla, yan na ba yung mga bagong lovebirds na kinuha mo kahapon? Tanong nito. Seryoso ang mukha nito nang tingnan niya, kaya wala sa isip niya kung nagbibiro ba ito o hindi. Joke ba yan? O talagang iniisip mong bakla ako? Hindi nga ako bakla, babae po ako. Gusto mo bang ipakita ko pa sa'yo ang pagiging babae ko para lang maniwala ka, ha? Pasinghal niyang sabi sa binata nang hindi iyon iniisip. Natawa naman si Ruben. Hindi nito alam kung inosente lang ba siya o sadyang tanga. Puro kakalokohan. Mabuti pa i-check up ko ng mga ibon. Baka mamaya may sipon ng iba. Malugi pa kayo. Naiiling na nilapitan nito ang mga lovebirds. Bakla!
Sigaw ng parot, lalo na nang makita nito ang masungit na doktor. Ano ba? Isa ka pa ha? Ginagawa mo akong bakla. Hindi naman ako bakla ha. Babae ako. Makikita mo talagang parot ka. Mamaya, kukuha ako ng pag-injection sa loob ng clinic ni Doc at tuturukan kita ng pampamanhid. Inis niyang sabi sa parot. Wag naman! Bakla! Bakla! Sigaw muli ng loro. Ano ka ba naman? Pinapatulan mo isang ibon? Saan ba nanggaling ang talent mong yan? Kung sa bagay, bihira yan. Sabi ni Ruben na pigil ang pagtawa. Gusto nitong inisin siya dahil naiirita siya sa makapal na makeup niya. Tsaka, yung mukha mo. Isinenyas pa nito ng isang palad ang buong mukha. Di ba pwedeng huwag ka nang maglagay ng makeup? Nakakairita eh. Pakiramdam ko nakaharap ako sa hindi tunay na babae. Kaya pati ibon nalilito na sa'yo eh. Kapag itinabi ka sa bakla, mas mukha pa silang babae. Mapang-asar na sabi ng doktor. Hoy Doc Bulldog, pakialam mo ba? Yan bang pagsisimangot mo araw-araw pinapakialaman ko? Ha? Ni hindi nga kita sinisita kapag lagi kang nakasimangot sa mga customer namin. Kaya tuloy yung iba nawawalan ng ganang bumili. Tapos pati makeup ko pinakikialaman mo. Para sabihin ko sa'yo, gusto ako ng mga customer namin mas naeengganyo silang bumili. Sagot din niya na hindi pa tatalo. Ay nako, makalis na nga. Pakibantay ang klinik ko ah. Magji-gym lang ako. Baka sakaling may dumating, tawagan mo lang ako. Kinuha nito ang cellphone na hawak niya at natigilan na lang siya nang ilagay nito ang sariling number sa cellphone niya. Paano mo nalaman ang password ko? Siguro hacker ka, no? Talent po ba yan? Yan bang tunay mong identity? O baka naman nagpapanggap ka lang na isang doktor? Bulilas niya. Ngunit kinuha lang nito ang kamay niya at saka ipinatong ang cellphone doon. Dami mong sinasabi. Para isang linya lang naman ang pattern ng cellphone mo. Kahit na 7 taong gulang na bata, agad na matatandaan yan. Ako pa kaya na matalim ang memorya. Tapos ngumisi ito at tumalikod na. Umalis, dala ang isang bag na may lamang gamit pang gym. Hanggang sa malayo na ang binata, nakatulala pa rin siya. Hindi siya makapaniwala. Inilagay ng masungit na doktor ang numero nito sa cellphone niya. Feeling niya, tatawagan ko siya? Hindi no, bulldog ka talaga. Naiinis siyang tumalikod at pumasok sa loob. Ilang minuto na siyang nakaupo sa harap ng table, napapanguso dahil sa nangyari sa kanila kanina ng binata. O bakit nakanguso ka na naman? Tanong ng amo. Si Doc Ruben kasi, papansin Ate Ashley. Tsaka, di ba matanda na siya? Tanong niya habang kunwaring nagsusulat sa notebook. Sa pagkakaalam ko, nasa 25 pa lang siya. Hindi pa naman matanda yun. Kasi ako 20 pa lang ako. 5 years pa lang agwat niya sa akin. Matanda na siya sa lagay na yun. Sagot niya. Bakit parang problemado ka? Ano naman kung 25 na siya at 20 ka pa lang? May problema ba doon? Ha? Wala. Ano kasi masyado siyang kamukha ni Benben. Ayoko sa lalaking mukhang bulldog at saka palaging masungit. Kaya ano? Wala lang po. Alam ko na Ate Ashley, may gagawin ako para makaganti ng pang-aasar sa kanya. Tapos, dadami pa ang customers natin. Sasagot pa sana si Ashley nang makita nila ang pagpasok sa loob ng shop nila ng isang ginang. Pabili nga ng lovebirds, sabi ng matanda. Sige po, anong kulay po? Iyong pula at kulay berde. Sagot ng customer sabay abot ng pera. Okay po. Kinuha niya ang lovebird at agad na iniabot sa ginang kasama ng sukli nito. Siya nga po pala, baka gusto ninyong bumili ng aso? At may promo po pala kami kung sino man ang bibili ng mga pet namin na may 4 na paa, katulad ng dog at cat, ay may libreng check-up po dyan sa katabi naming pet clinic. Masaya niyang sabi. Laking gulat ni Ruben nang dumating siya galing sa pag-gym, mahaba na ang pila ng mga tao na may alagang 4 na paa na bumili sa shop nila. Lahat iyon, free check-up at walang bayad. Kunot ang noo ni Ruben at napapakamot batok nang malaman ang ginawa niya. Ano bang tingin sa akin ni Elvira? Bulalas na protesta nito. Pasensya ka na Doc, hayaan mo bibigyan na lang kita ng 50% ng kita ko sa mga pet na binili sa akin. Sabi ng among si Ashley. Ay nako, nakakapagod to. At saka nakapagtataka naman. Kahit na sabihin mong libre, alam kong hindi naman lahat kakagat sa pakulo ng baklang yun.
Kasi naman Dok, ang sabi niya sa amin napakagwapo mo raw at malambing. Kaya ayon, naengganyo kaming pagbigyan si Elvira. Alam mo naman yung batang yon. Sabi pa ng isang ginang na mukhang lola. Lola, kayo ba? Naniniwala na gwapo ako at malambing? Tanong na lang ni Ruben. Tila nabawasan ang inis nito nang marinig na iyon ang sinabi niya. Si Doc mukhang kinikilig. Biro ng matanda. Di Lola, di ko type yung mukhang baklang yun. Ayoko sa babaeng makapal mag-makeup. Pabirong singhal pa ni Doc Ruben. Malakas na tawanan ang narinig nila buhat sa lahat ng mga taong naroon. Gabi na nang maubos sa mga pasyente ni Ruben at ang halos karamihan doon ay libreng check-up na pakana niya. Parang nakonsensya rin naman siya nang silipin niya at nakita niyang pagod na pagod ang binata. Nakaisip siyang bumili ng instant noodles at pumasok sa loob ng klinik. Oh, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Masungit na namang tanong nito sa kanya. Eto, may dala akong noodles. Binili ko ron sa noodle house sa kabilang kanto. Nakita kasi kita na mukhang pagod na pagod. Kaya, eto, dinalhan kita. Tipid ang ngiti niya sabay lapag sa ibabaw ng mesa ang dala niya. Akma na siyang tatalikod nang magsalita ito. Tara, kainin natin. Para naman maalis ang pagod ko sa libreng check-up sa lahat ng mga hayop dito sa buong street natin. May nakakalokong gumawa nun eh. Bulalas ng doktor. Hindi na, aalis na ako. Ngunit napatigil siya nang hilahin nito ang isang palapulsuhan niya. Umupo ka. Utos nito. Wala siyang nagawa at umupo na lang sa harap ng table habang nakaupo sa kabilang bahagi ang binata. Sinimulan nitong kainin ang noodles na dala niya. Masarap, pero next time, gusto ko yung luto mo. Nanlaki ang mga butas ng ilong niya. Hindi ako marunong magluto. Sagot niya. Ano? Hindi ka marunong? Anong alam mong gawin? Paano kapag nag-asawa ka na? Puro instant. Pake mo ba? Wala ka ng pakiron. Hindi mo naman kilala kung sino siya. Napapangusong sagot niya. Hindi alam. Basta, mag-aral ka magluto. Kasi gusto ko yung luto mo. Yung may kasamang pagmamahal. Bulalas pa nito. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o nagbibiro at nang aasar lang ito. 3 araw na niyang napapansin ang pagiging matamlay ni Benben, kaya kinakabahan na siya. Hindi naman dating mahina kumain ang bulldog na inaalagaan niya. 10 oras ng gabi ng mga sandaling iyon nang mapansin niya ang pagsusuka ng aso. Naku, anong gagawin ko? Sarado na ang klinik ni Doc, tsaka wala pa si Ate Ashley. Anong gagawin ko sa'yo, Benben? Naiiyak niyang sabi habang karga ang aso. Naalala niyang inilagay ni Doc Ruben ang numero nito sa kanyang cellphone, kaya agad niya itong tinawagan. Nagkataong na naroon din pala sa klinik si Ruben, natutulog ng gabing iyon. Hello, Doc! Sagot niya nang marinig na sinagot na ng manggagamot ang cellphone. Ramdam sa tinig niya ang pangangatal dahil sa pag-iyak. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong nito buhat sa kabilang linya. Doc Ruben, pwede ka bang pumunta sa klinik mo ngayon? Si Benben nagsusuka siya ngayon. Umiiyak pa rin sabi niya. O sige, dalhin mo na siya rito. Mabuti narito ako ngayon. Sagot ni Ruben. Ang totoo, nalaman nitong umalis si Ashley kaya ipinasya nitong doon matulog dahil nag-aalala sa kanya. Agad nitong binuksan ang pintuan ng klinik at pinapasok si Elvira. Umiiyak siya habang karga ang aso. Anong nangyari? Suka lang siya ng suka tsaka kanina matamlay lang siya. Sige, tumahan ka na. Huwag ka nang mag-alala. Gagamutin ko siya at aalagaan para tuluyang gumaling. Pag-aalo ni Ruben. Habang ginagamot ng binata ang aso, naroon lamang siya at nakatulog sa paghihintay. Hindi napigilan ni Ruben na pagmasdan siya. Lihim itong natatawa dahil kahit nagabi na, balot pa rin ng makapal na make-up ang mukha niya. Ano kayang itsura mo kapag wala kang makeup? Sayang, maganda ka pa naman. Kaso lang, sobrang kapal ng makeup mo at sobrang pula pa ng lipstick mo. Puna pa nito na hindi napigilang titigan ang mga labi niya. Ngunit napapalunok laway na lamang itong tumalikod.
Nang magising siya, pinauwi na siya ni Ruben para sa shop na lang matulog. Eto na lang daw ang bahalang mag-alaga sa aso. Ngunit hindi nila alam na iyon na rin pala ang huling oras na makikita niya ang binatang veterinaryo at ang asong si Benben. Biglaan ang pagtawag sa kanya mula sa kanilang probinsya dahil nahimatay raw ang lola niya at hinahanap siya nito. Hindi niya kayang tiisin ang lola niya kaya kahit labag sa loob niya ang iwan ng pet shop, umalis siya ng madaling araw at hindi na rin siya nakapagpaalam sa kanyang amo. Sinundo siya ng isang kotse na ipinadala ng kanyang lolo. Isang buwan na ang lumipas. Unti-unti na rin gumagaling ang lola niya mula sa pagka-stroke nito. Inalagaan niya ang matanda at hiniling nitong huwag na siyang lalayas muli. Elvira, apo, ipangako mo sa amin ng lolo mo na hindi mo na kami iiwan. Pagpasensyahan mo na kami, ha? Alam naming nasasakal ka na sa pagiging mahigpit namin. Kahit na alam naming masunurin kang bata, pinaghihigpitan ka pa rin namin. Patawarin mo kami. Sabi pa ng lola niya na nakahiga pa sa kama. Hinawakan niya ito sa mga kamay. Lola, sorry po. Kasalanan ko talaga ang lahat. Hayaan niyo, hindi na po ako uulit. Dito na lang po ako at tutulong ako sa pag-aalaga ng mga hayop natin sa buong rancho. Nawala ang lungkot sa mukha ng matanda, ngunit biglang lumitaw ang mayordoma at inagaw ang kanilang atensyon. Humahangos itong pumasok sa silid. Senyorita Elvira! Halos pasigaw na tawag nito. Oh, Leonora, para kang ipo-ipo dyan na. Bigla ka nalang pumapasok at hingal ka pa. Ilang milyo bang tinakbo mo? Tanong ni Elvira. Pasensya na, Senyora Elena. Sabi nito, humihingal. Ang apo niyo pong si Senyorita Elvira, may bisita raw galing Maynila. Kaya ako nagmamadali rito. Ano po? Ako? May bisita? Nagtatakang tanong ni Elvira. Oo, sabi ng asawa ko, napakagwapo at may dalang kakaibang aso. Imported yata, nakasakay pa sa mamahaling kotse. Hinahanap ka. Saan ng mayordoma? Kumabog ang dibdib ni Elvira. Iniisip kong sino ang bisitang iyon. Pero may kutob siyang si Ruben na huli niyang nakita bago siya umuwi upang alagaan si Lola. Agad siyang tumayo at sumama kay Leonora palabas ng bahay. Sakto namang pumasok sa gate ang isang magarang kotse. Hindi niya akalaing ganoon kayaman si Ruben. Ang alam lang niya ay isang veterinaryo itong madalas magbiro na baon sa utang. Pagbaba pa lang ni Ruben, namukhaan na niya ito pero hindi siya nakilala ng binata dahil simple ang ayos niya ngayon. Walang makapal na make-up at hindi mukhang bakla. Matanong ko lang po, may kilala ba kayong Elvira Florantes? Malakas na tanong ni Ruben sa mga taong naroon. Kasama rin doon ang lolo ni Elvira. Kasalukuyang himas-himas ang manok nito. Rancho Florantes ito. Hindi mo ba nababasa sa arko? Masungit na tugon ng lolo niya. Kamuntik ng matawa si Elvira. Kita niyang hindi pa rin siya nakikilala ni Ruben. Pasensya na po, lolo. Sabi ni Ruben, mas mahinahon. Baka po kilala ninyo tong babaeng nasa larawang to. Siya po kasi ang ipinunta ko rito. Iniabot niya ang letrato ni Elvira na may makapal na make-up. Hindi rin ito nakilala ng mga trabahador. Abay, walang ganyang babae rito. Kulang na lang sumayaw pa sa gay bar. Mukhang bakla pa. Hindi to si Elvira namin. Komento ng isang matanda. Ayun si Elvira. Oh, napakaganda ng apo namin. Sabay turo kay Elvira. Nanlaki ang mga mata ni Ruben. Elvira, ikaw yan, alam ko. Sabi ko na nga ba magsalita ka. Sigaw niya, bakas ang gulat sa mukha. Amatloko tong lalaking to Galit na bulyaw ng lolo ni Elvira, sabay hampas ng binilog na dyaryo sa binata. Aray ko naman po, lolo. Masakit. Daing ni Ruben. Namuho ka. Sinisigawan mo pa ang apo ko. Prinsesa namin yan. Dagdag pa ng matanda. Lola, Mang Tasyo, tama na po! Agad bumaba si Elvira mula sa hagdan at nilapitan si Ruben. Kinuha niya si Benben, ang aso niya. Dok, kamusta na po siya? Tanong niyang halos maiyak sa saya. Maayos na, inatid ko na lang siya.
1 buwan kang nawala. Hindi ka man lang tumawag. Tapos, mas nag-alala ka pa kay Benben. May halong tampong bulong ni Ruben. Nako, papasukin mo na yan sa bahay para makapagkape. Sabad ng lolo ni Elvira. Tanghaling tapat, kape. Alak ang ibigay natin. Tingnan natin kung ano talagang pakay niya sa senyorita. Singit ni Mang Tasyo. Tasyo, ikaw bang lolo? Inis na tanong ng lolo niya. Napatawa si Elvira. Akala ng iba ay nag-aaway ang dalawa. Pero sa totoo'y matalik silang magkaibigan. Tama na ho yan. Pareho ko kayong lolo. Tara na po sa loob para makapagpahinga naman si Doc. Awat ni Elvira. Sumunod naman si Ruben. Halatang kinakabahan pa. Hindi alam ng lahat kung gaano kasaya ang pakiramdam niya sa pagdating ni Ruben at ni Benben. Para bang nabunutan siya ng tinik. Doc, pasensya ka na sa mga lolo ko Ganyan lang talaga sila kapag nag-uusap. Akala mo laging galit, pero magkaibigan naman sila. Paliwanag niya. Ayos lang, nakakaaliw nga rito. Hindi boring, kahit malayo sa syudad. Tugon ni Ruben, nakangiti ng bahagya. Oo, medyo tago nga kami. Pero kung manatili ka ng mas matagal, makikita mo kung gaano kaganda ang lugar namin. Dagdag ni Elvira. Natigilan siya nang mapansing nakatitig lang si Ruben sa kanya. Parang may gusto itong sabihin pero nagpipigil dahil napapalibutan sila ng matatanda. Nilingon ni Elvira ang mga ito. Lolo, bakit ganyan kayo makatingin kay Doc? Wala naman siyang intensyong masama. Hinatid lang niya si Benben. Aniya. Hindi ako naniniwala. Babiyahe pa galing Maynila para lang sa aso. Kalokohan. Singhal ni Lolo Damian. Napalapit si Ruben at bahagyang nagtago sa likod ni Elvira. Elvira, wala bang mga kaedad natin dito? Nakakatakot sila, parang home for the aged. Bulong niya. Aged ba ka mo? Abay kidlatan ka! Napatayo si Lolo. Mukhang galit. Lolo, huwag po kayong magalit. Naninibago lang si Doc. Paglilinaw ni Elvira. Mamaya o bukas, makikita niyo ang tulong niya sa rancho. Veterinaryo po siya. Pwede niyong i-check up ang mga hayop sa kwadra at sa buong rancho. Ganun ba? O sige, doon muna kami sa bukid sa ilalim ng punong mangga. Pero mamaya, papuntahin mo roon si Doc at nang masubukan namin kung tatagal siya. Wika ng matanda. Lolo, wag niyo naman po siyang pahirapan. Wala namang masamang hangarin si Doc. Sabi ni Elvira at nakikiusap. Ngunit mabilis na sumagot si Ruben. Ako pa. Mga lolo, pangako, tatalunin ko kayo sa inuman. Kayang-kaya ko. Sabay palo pa nito sa dibdib. Tila umaasta ng matapang. Hindi alam ni Elvira kung saan kinuha ni Ruben ang lakas ng loob. Hindi naman niya ito nakitang uminom ng marami sa Maynila. Doc, hayaan mo na sila. Kung ayaw mo, huwag kang uminom. Pwede ka namang manatili rito hanggat gusto mo. Maraming hayop ang kailangan ng check-up mo. May kubo malapit sa kamalig. Malinis naman yun. Pero baka marinig mo ang ungol ng mga kabayo. Halika, mamasyal muna tayo. Yaya niya, sabay hila sa kamay ng binata. Dinala niya sa bahaging may sapa si Ruben habang buhat-buhat niya si Benben. Mabuti na lang at magaling na siya. Pasensya ka na at hindi na ako nakapagpaalam Oo nga, kung alam ko lang, hindi na kita pinauwi sa pet shop nung gabing yun. Hinayaan na lang kitang matulog sa kwarto ko. Pasensya ka na. Pinag-alala ka ba ni Benben? Di mo ba talaga alam ang dahilan ng pagpunta ko rito? Mabuti pa yung matanda, alam. Tsaka, gusto ko yung totoong itsura mo Yung hindi ka naka-makeup. Kasi nung nakaraan, talagang halos di ka na mukhang babae. Pero, nagustuhan pa rin kita. Kaya nga, namiss kita. Sabi pa nito habang nakatingin sa magagandang tanawin. Napangiti naman siya. Katulad nito, sobra din niyang namiss ang binata. Ang akala ko hindi mo ko gusto dahil mukha akong bakla. Kaya ba pakialamero ka kasi gusto mo pala ako? Tanong niya habang natatawa. Huwag mo kong tatawa ng babaeng inosente. Hindi mo alam ang pakiramdam ko nang 1 buwan kang nawala. Kung alam mo lang ang bawat araw sa akin, parang 1 taon. Kaya ang 30 days, parang 30 years na ang lumipas. Ganon ako nangungulila sa'yo. Makahulugan nitong sabi sabay tumingin sa mga mata niya. Napabuga naman siya ng hangin habang tinitingnan ang binata. Doc Ruben, kaya mo bang panindigan yan?
Dito sa lugar namin, hindi tulad ng Maynila, na magbayad ka lang, may makakatabi ka na sa kama. Dito, paghihirapan mo ang babaeng gusto mo. Hindi lang sa inuman, marami pang iba. Kaya mo bang magtiis? O uuwi ka na lang pabalik ng Maynila? Tanong niya. Di ako aalis, Elvira, nang hindi ka kasama. Pwede ba yun? Tumango siya ng marahan bago sinagot ang binata. Oo, pwede. Lalo na kung ipapasa mo ang lahat ng pagsubok nila. Sorry talaga, Doc Ruben. Pero yun lang ang tanging paraan para makasama mo ako pabalik. Gusto rin kita. Pero ganun talaga eh. Kapag hindi ka pumasa, talo ka. Mapanghamon na sabi niya sa binata. Gusto rin niyang malaman kung talaga bang handa itong makipagsapalaran para sa kanya. Kinagabihan, hindi na nakaligtas si Ruben. Pinainom siya ng tuba at kung ano-anong alak na hindi pa niya natitikman. Nag-alala si Elvira pero hindi niya ito pwedeng alagaan ng lantaran. Lola, paano kung ikamatay niya ang paglalasing? Tanong niya. Mabilis siyang binatuka ng matanda. Aray ko naman? Reklamo niya. Lokaret! Wala pang lalaking namamatay dahil lang sa tuba. Sigaw ng lola. Oo nga naman, senyorita. Dagdag ng mayordoma. Sinusubukan lang siya ng lolo mo kung hanggang saan at kung kaya niyang dalhin ang sarili niya. Doon na siya sa kubo patutulugin. Baka may ibang babae doon. Gwapo pa naman si Doc Ruben. Naiiyak na bulalas ni Elvira. Ay nako, silipin mo na nga para tumigil ka. Utos ng lola. Agad niyang kinuha ang makapal na kumot, ilang unan at mahahabang damit. Pagpasok nila sa kubo, nakita nilang lasing na si Ruben, nakahandusay sa lapag. Senyorita, huwag mo siyang lapitan. Paalala ng mayordoma. Sandali lang, ikukumot ko lang siya. Kung matagalan ako, puntahan mo ako agad at kurutin mo ako sa singit. Pakiusap niya. Sige, 1 oras ha? Walang halikan. Banta nito. Pinunasan at binihisan niya si Ruben, tsaka kinumutan. Aalis na sana siya nang hilahin nito ang kamay niya, tsaka mahigpit na niyakap. Ruben, hindi pwede. Baka makurot ako sa singit. Bulong niya. 30 segundo lang. Makasama lang kita. Elvira, mahal kita. Bulong ng binata habang yakap siya. Dahan-dahan niyang itinulak si Ruben. Pinahiga at muling kinumutan. Mahal din kita, kaya ingat ka. Bulong niya bago siya umalis. May mga tauhan naman sa kalapit na kubo, kaya medyo nakampante siya. Kinabukasan, binuhusan si Ruben ng malamig na tubig ng lolo ni Elvira. Napabalikwas ito. Anong meron? May kalaban ba? May sumabog? Tarantang sigaw niya. Nagtawanan ng mga matatanda. Ano ka ba? Ang haba ng tulog mo. Dito sa probinsya, 4:00 gising na kami. Sabi ng lolo. Don Artemio, abay boto na ako sa gwapo. Biro ni Mang Tasyo. Basta, pumasa siya sa mga pagsubok. Singit ng lolo. Naku mga lolo, pwede naman ako maligo ng mag-isa. Reklamo ni Ruben. Para maalis ang hangover mo. Tugon ng matanda. Sige, tuloy mo ang paliligo sa sapa. At since veterinaryo ka, check up mo na rin ng kalabaw namin ha. Patawang dagdag ng mga ito. Nagulat si Elvira nang malamang nasa sapa na si Ruben. Pinaliliguan ang mga kalabaw. Lola, ang lupit naman ni Lolo. Ni hindi pa nag-aalmusal si Ruben no. Kahapon lang siya dumating. Reklamo niya. Apo, kung mahal ka talaga ng lalaking yan, malalaman natin. Ganyan din sinubok ng lolo mo ang papa mo noon. Ikaw pa, nag-iisa kang apo, kaya daraan muna sa butas ng karayom niyang si Ruben. Matigas na paliwanag ng lola. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa sapa. Napatigil lang siya nang makitang nakangiti si Ruben. Half naked, kitang-kita ang kanyang muscles. Bahagya siyang namula. Aba, senyorita! Tukso ng mga matatanda. Elvira, ang saya magpaligo ng kalabaw. Masayang sabi ni Ruben. Sige, mamaya na tayo mag-usap kapag tapos na kayo. Sagot niya, medyo iwas tumingin.
Sige, may 3 pa kaming paliliguan. Bumalik si Ruben sa pagkukuskos ng kalabaw. Walang imik ang lolo niya pero alam nitong gusto niya ang binata. Akala ni Elvira wala ng tao nang magsalita ang lolo niya. Hoy bata, gusto mo ang apo ko? Hindi ka pupunta rito para lang sa aso, di ba? Mahal mo? Opo lolo, mahal ko. Wala akong hindi tatanggapin sa kanya. Gusto ko siya ng buong buo. Sagot ni Ruben. Bagay kayo. Pareho kayong mahilig sa hayop. Kung tatagal ka sa mga pagsubok ko, pwede mo siyang pakasalan. Pero pag pinaiyak mo siya, ibabaon kita sa libingan ng mga magulang niya. Banta ni Don Artemio. Hindi ko po siya paiiyakin. Unang kita ko pa lang sa kanya. Gusto ko na siya. Hindi nila alam na naroon si Elvira sa likod ng puno at naririnig niya ang lahat. Tanghalian, sabay-sabay kumain ang buong pamilya at mga matatanda sa isang malaking lamesa sa loob ng gazebo. Inabutan ni Elvira ng pinggan si Ruben. Sinandukan ito ng pagkain, tsaka naupo ng medyo malayo. Bakit di ka pa kumakain? Lapit ni Ruben. Mamaya na, di pa ako gutom eh. Sagot niya. Kanina pa yan Pero grabe, ang saya kumain ng ganito no? Parang isang buong pamilya. Napangiti rin siya. Salamat at natitiis mo sila. Sabihin mo lang kapag nahihirapan ka, baka gusto mo nang umuwi. Ayos lang, sinabi ko na sa kaibigan kong veterinaryo na baka matagalan ako. Ingatan mo lang ang sarili mo. May mas mahirap pang ipapagawa sa'yo si Lolo. Nag-aalala ka? Kakayanin ko para makuha ko ang kamay ng napakagandang dalaga. Aniya, sumulya pa sa kanya. Di ba sabi mo mukha akong bakla? Biro niya. Ginawa ko lang yun para wala nang mangharas sa'yo. Mas gusto ko ang simple mong anyo. Nakangiti siyang sinagot ng binata. Hoy, Doc Ruben! Ayusin mo yung panliligaw mo Sigaw ni Mang Tasyo. Huwag kayong mag-alala, bago matapos misyon ko, pakakasalan ko to. Tama ba? Bulalas ni Ruben, nakatingin kay Elvira. Ewan ko sa'yo, marunong ka bang mga bayo? Sabi ko doon, di ako pakakasal sa hindi marunong sumakay ng kabayo. Pabiro niyang hamon. Ikaw ba, marunong? Nako, nanalo yan ang tropeyo sa karera! Sabi ng isa sa mga taga roon. Nako, kayang-kaya ko yan. Mamaya, papakita ko pa sa'yo kung gaano ako kalakas. Sagot ni Ruben, flex pa ng muscles. Sige, kapag nanalo ka sa pabilisan, nobya mo na ako. Payag ka ba, Lolo? Tanong ni Elvira. Kunwari wala lang. Hindi lang nila alam. Hindi talaga marunong mga bayo si Ruben. Oras na ng kanilang paligsahan. Naroon na sila sa malawak na horse pen na nasa loob pa rin naman ng rancho. Sumakay si Ruben sa puting kabayo. Maamo naman ang kabayong iyon. Hindi lamang alam ni Elvira kung bakit tila ba aligaga ang kabayo ng mga oras na iyon. Ruben, okay ka lang ba riyan? Sigurado ka bang marunong kang mga bayo? Nag-aalala niyang tanong. Kasi kung hindi, bumaba ka na lang dyan. Maglalakad na lang tayo. Dugtong pa niya. Oo naman honey, huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko to. Ipapakita ko sa'yo na kaya kong mga bayo. Kung ito ang paraan para maging girlfriend na kita. Mayabang pang sabi ni Ruben habang inaayos ang renda ng kabayo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lang natapik ng isang paa niya ang katawan nito kaya biglang tumakbo ang kabayo. Sa kasamaang palad ay nakatalon pa ito sa mga fence at tumakbo palayo. Habang si Ruben ay mahigpit ang pagkakahawak sa renda. Nako, baka mahulog siya. Nag-aalala ring sabi ng matanda. Kaya napasakay siya sa isa pang kabayo para habulin ang puting kabayo na sinasakyan ni Ruben. Habang hinahabol niya ang mga ito, sakay ng itim na kabayo, nakita niyang nahulog si Ruben. Ruben! Sigaw niya. Tapos pinahinto niya ang kabayo at mabilis na bumaba. Nilapitan niya agad ang binata na nooy nawalan ng malay. Isang linggong na ospital si Ruben ang dahil sa pagkahulog nito sa kabayo. Hindi naman siya nabalian ngunit kinailangan pa ring manatili sa ospital. Oh, kamusta ka na? Ayos na bang pakiramdam mo? Tanong niya. Oo, ayos na ako. Lalo na nung inaalagaan mo ako. Alam mo, nagpapasalamat pa nga ako sa kabayong yun eh. Kung hindi,
Di kita makakasama rito ng matagal. Sagot ito. Nako, parang 1 linggo lang. Wala naman ako masyadong ginawang pag-aalaga sa'yo. Sagot niya. Ngunit nagulat siya nang hawakan ni Ruben ang isang kamay niya. Nag-aalala lang ako. Natalo ako eh. Paano na yung usapan natin? Ibig sabihin ba, pauuwin mo na ako sa Maynila? Tanong nito. Nasaktan ka na nga, yun pang iniisip mo. Siya nga pala, gusto ko sanang tawagan ng pamilya mo eh. Kaso lang, nahihiya naman akong kalkalin yung cellphone mo. Huwag mo nang intindihin ng mga parents ko. Nasa Amerika kasi sila. At wala na rin pakialam sa akin ang mga yun. Abala sila sa ibang bagay. Eh paano kapag kinasal na tayo? Wala sila? Hindi pala darating mga kamag-anak mo? Napabalikwas ng bangon si Ruben. Anong ibig mo sabihin? Bigla naman siyang tumayo. Ano pa ba? Bahala ka na nga. Ang slow mo rin pala minsan, Doc Ruben. Doktor ka pa naman. Bulalas niya. Tapos lumabas siya ng silid. Elvira! Tawag pa ni Ruben ngunit hindi ito makasunod dahil may benda pa ang binti. Hayaan mo na ang apo ko, Doc Ruben. Ang mabuti pa ay magsaya ka. Kasi nga sinabi na niya na pakakasal siya sa'yo. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. At hindi kami papayag na ikakasal kayo na wala ang mga magulang mo, syempre. Dapat mamanhikan kayo. Makaluma kasi ang paniniwala namin. Kaya kailangan ninyong mamanhikan. Nag-aalala siya na hindi mo mapapunta ang mga magulang mo. Sabi ng lolo niya. Nang gumabi na, bumalik naman siya sa silid nito upang bantayan pa rin ang binata. Mahal niya ito at hindi niya matiis na hindi ito alagaan sa mga oras na alam niyang kailangan siya nito. Talaga bang nag-aalala ka na hindi ko mapapunta ang mga magulang ko? Tanong ni Ruben. Ni hindi ko nga alam kung may mga magulang ka eh. Sina lolo at lola, sigurista sila. Gusto nila makilala ang buong pamilya mo. Kinuha ni Ruben ang isang kamay niya at bahagya siyang hinila para makaupo sa gilid ng kama. Huwag ka magalala. Pwede ko naman silang tawagan. Lalo na kapag nalaman nilang ikakasal na ang panganay nilang anak na lalaki. Tsak na kapag tinawagan ko sila, darating sila. Malayo itong probinsya namin. Makakarating kaya sila? Natawa ng mahina si Ruben. Oo naman. Ako nga nakarating. Sila pa kaya? Huwag mong alalahanin ang distansya ng Amerika at ng lugar na ito. Hindi kita bibiguin. Kapag gumaling ako, agad ko silang tatawagan. Sige, kung ganon, hindi na ako mag-aalala. Basta sa susunod, huwag ka na magyayabang na kaya mo kahit hindi Hindi na niya napigilang yakapin ang binata, tapos tuluyan nang napaiyak. Stop crying, bakla. Biro pa ni Ruben. Babae po ako. Ang kulit talaga. Taig mo pa yung loro. Biro pa niya habang nahampas ang braso ng binata. Aray, dapat next time. Hampas na may pagmamahal na yan Biro pa nito habang pinupunasan ang mga luha niya. Kinaumagahan, naabutan sila ng lola niya na magkatabi sa kama. Kaya galit na galit ito at pinaulanan siya ng kurot sa tagiliran. Aray ko po, lola! Bakit po nagagalit na naman kayo? Anong bakit? Hindi ba sabi ko bawal munang matulog ng magkatabi? Wala naman po kaming ginagawang masama. Tsaka, ikakasal naman po kami, lola. Bawal pa rin? Oo, mamamanhikan muna dapat bago tabi. Sabat naman ng mayordoma. Naiyak na naman siya. Si Ruben naman ay natatawa na lang sa kakaibang pagkakonserbatibo ng pamilya ng babaeng minahal niya. 1 linggo na nang nakalabas si Ruben sa ospital, ngunit tumuloy ito sa isang hotel sa syudad. May kalayuan sa bahay nila. Ang akala nga nila ay aabutin pa ng ilang linggo bago dumating ang mga magulang ng binatang veterinaryo. Ginulat silang lahat ng abiso nito na maya-maya lamang ay darating ang binata kasama ang mga magulang at 2 kapatid nito. Nako, anong gagawin natin? Parating na pala sila mamaya, lola. May dapat ba akong ipaluto? Bibili pa ba ako ng bagong damit sa bayan? Kinakabahan niyang tanong sa lola niya at sa mayordoma na palaging naroon. Nako Elvira, kumalma ka nga. Wala kang dapat alalahanin. Meron tayo ng lahat ng bagay rito. Hindi ka mahirap para matakot ng ganyan. Ang buong rancho, ikaw ang magmamana. Mayroon tayong 2,000 baka, 2,000 kalabaw at kabayo. May mga baboy pa at ilang hektarya ng lupain natin. Bakit kinakabahan ka ng ganyan? Lola,
Hindi lang naman kayamanan dito sa lupa ang dapat kong ipagmalaki. At lahat ng mga sinabi ninyo, hindi ko naman talaga pag-aari. Mga pinaghirapan niyo po yan. Ako, bilang babae, ano po ang may pagmamalaki ko sa pamilya na mapapangasawa ko? Seryoso niyang tanong. Dahil doon, napatingin sa kanya ang lola niya. Ngumiti ito at kinuha ang kamay niya. Halika nga rito, apo. Katulad ka talaga ng nanay mo. Kakaiba kang mag-isip. Alam mo, katulad mo hindi rin niya ipinagmalaki ang kayamanan namin. Sinikap niyang patunayan sa mga magulang ng papa mo kung ano ang katangian ng mayroon siya, maliban sa kayamanan ng kanyang pamilya. Kaya apo, tulad ng iyong ina, maging mabuti kang babae, asawa, at sa mga magiging anak ninyo. Yun lang, sapat na para sa mga magiging biyanan mo. Maniwala ka. Sabi pa ng lola niya. Lumipas ang ilang oras, dumating si Ruben at ang pamilya nito. Habang nag-uusap ang pamilya nila, sila naman ay nasa loob ng gazebo sa may hardin. Doon nila naisip mag-usap. Elvira, ang saya ko ngayon kasi alam ko ilang araw mula ngayon, ikakasal na tayo at makakasama na kita. Yun lang, sabik na ako. Sabi ni Ruben. Hindi ka ba natatakot? Matatakot saan? Bakit ko kailangan katakutan ng mga mangyayari? Ang makasama ang isang babaeng mahal ko ay dapat kong kasabikan. Ang saya kaya na ikaw, bakla ang kasama ko. Huwag mo nga akong tawaging bakla. Di na nga ako magme-makeup ng makapal eh. Pero sa kasal natin, okay lang bang makita nilang lahat ang dating Elvira na nakilala mo sa Maynila? Ngunit ngumiti si Ruben at marahang umiling. Ayoko. Gusto ko. Ako lang ang nakakita ng bahaging iyon, Elvira. Kaya, wag mong gawin yun. Paano kung gawin ko? Tatakbo ka sa araw ng kasal natin. Hindi ka napapakasal sa akin? Ngunit nagulat siya nang bigla siyang halikan ni Ruben sa kanyang pisngi. Sobrang conservative ng mga lolo at lola mo. Kaya, sa pisngi na lang muna para manahimik ka. Hindi ko na gusto yung maingay ka at maraming sinasabi. Basta ang alam ko lang, mahal kita at mamahalin kita kahit na ano ka pa. Pero syempre, namimiss ko yung maingay na dalaga. Masigla tuwing umaga. Kapag kinasal na tayo, saan mo ba gusto? Kung saan ka, doon ako. Talaga? Paano ng pagiging veterinaryo mo? Balak mo bang iwan yun? Handa naman ako maging doktor ng 2,000 kabayo, baka at kalabaw. Kulang pa ba ang mga pasyente ko rito? Tingin mo? Natutuwang tanong ni Ruben. Siya naman natawa na lang. At sa kauna-unahang pagkakataon ay napaangkla ang kanyang mga kamay sa batok nito. Oo na nga, kapitak-pitagang manggagamot. Mula ngayon, ikaw na ang personal doctor ni Benben at ng lahat ng mga alaga namin dito. Pati na doon sa kabayong naghulog sa'yo. Pero, isa lang ang hiling ko. Ano naman yun? Huwag mo nang ipagyayabang na magaling kang sumakay sa kabayo. Biling niya. Kasi ano? Kasi nahulog ako. Kahit na nahulog ako, hindi ko yun ikinahihiya. Kung iyon naman ang paraan para makuha ko ang puso mo. At dahil doon, ikakasal ka sa... Hindi na naituloy ni Ruben ang mga sasabihin ng hagkan niya ito sa mga labi. Nakita ng mga lolo at lola niya ang ginawa niya. Ngunit hindi na napigilan ng mga ito ang kanilang mapusok na hangarin para ipadama ang pagmamahal sa isa't isa. Hindi na nagtagal ng ilang araw ang kanilang kasal. Alam ng lahat ang kanilang kasabikan na magkasama. Lolo naman, nakakatawa kayo. Sa kubo lang ang honeymoon namin. Hindi ba kami pwedeng lumuwas ng Maynila para doon mag-honeymoon? Palatak niya habang maiiyak at hawak ang laylayan ng kanyang trahe de boda. Oh, ang makeup mong pagkakapal-kapal. Ganyan ba talaga ang makeup sa Maynila kung saan kayo nagkakilala? Mukha kang bakla. Nagugulat na tanong ng kanyang lola. Hindi siya nagpaawat at siya lang ang nag-makeup sa sarili. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Ruben kapag nakita ang babaeng pakakasalan niya na tinatawag na mukhang bakla. Ay nako Elvira, ako ang natatakot sa'yo. Kung ako si Ruben, baka magtatakbo ako sa hiya. Bakit ganyan ang ayos mo? Ano ba yung buhok mo? Bakit kulay berde? Nako, kayo talagang mga kabataan. Hayaan mo na lang ako, Lola. Kasal ko naman ito. Gusto ko, memorable. Yung hindi ka talaga malilimutan. Humagikgik niyang sagot sa matanda. Habang naglalakad siya patungong altar,
Nakatalukbong ang makapal na belo sa kanyang mukha. Hawak niya ang pumpon ng mga puting rosas. Samantalang si Ruben naman ay kinakabahan. May kutob na siya sa gagawin ng kanyang bride. Sa kapal ng belo nito, natitiyak niyang may sorpresa ito. Nako, mukhang ginawa nga niya. Mahinang sabi ni Ruben. Ano yun, kuya? Tanong ni Ruel ang nakababata niyang kapatid. Wala. Payo ko lang sa'yo. Huwag kang magmahal ng weirdong babae kung ayaw mong sumaya araw-araw. Bulalas na sagot ni Ruben. Nagkatawanan na lang sila nang makitang malapit na siya at iniabot ng lolo niya ang kanyang kamay sa kamay ng magiging asawa. Ruben, ikaw nang bahalang umintindi sa batang yan, ha? Sa'yo na siya mula ngayon. Sabi pa ng matanda. Opo, lolo. Sa akin na siya. At kahit na ano pang kapilyahan yan, pakakasalan ko siya. Masayang sagot ni Ruben. Lumipas pa ang mga oras at ang lahat ng mga seremonya ng kasal. Tila nagising at nabuhay ang dugo niya matapos nilang magpalitan ng singsing. Ngayon, pwede mo nang itaas ang belo ng iyong asawa at siya'y halikan. Sabi ng pari. Kaya humarap sila sa isa't isa at masayang itinaas ni Ruben ang belo na tumatakip sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata nito at ng lahat ng mga tao sa loob ng simbahan. Nagulat at natawa na lang ang lahat ng sabayan niya ng sayaw at awit na sumikat pa noong 2010. Babae po ako! Hiyaw niya habang inaawit ang mga liriko ng kantang iyon na may kasamang pagsayaw, habang pinapaikutan ang asawa. Mabilis ring narinig ang tunog ng banda upang sabayan ng awitin habang inaakit ang kanyang asawa. Kung akala mo noon bakla ako, Mr. Ruben Villaflor, pues nagkakamali ka. Dahil babae po ako at ikaw lang ang mamahalin ng babaeng ito. Tapos agad siyang hinapit ni Ruben sa kanyang bewang at saka siniil ng halik sa kanyang mga labi. Nagtilian at naghiyawan ng lahat ng nakasaksi ng kanilang masayang kasal na masasabi ng lahat na naging pinakamasayang kasal na kanilang nasaksihan. Sa laki at lawak ng kanilang hasyenda, halos 50 kilometro ang layo ng simbahan at ng mansyon nila sa bahay na pinapuntahan sa kanila ng lolo at lola niya. Nang naroon na sila, nagulat sila na nababakuran ito ng may kataasang pader at may gate na rin. Nanlaki ang mga mata nila na hindi pala iyon simpleng kubo, kundi bungalow house na may simpleng disenyo. Nakita rin nila roon ang sasakyan niya na nakaparada sa parking space. Nang inilibot nila ang kanilang mga mata, nakita nila sa di kalayuan ng isang nakabukod na gusali na nasa may gate ang pintuan at nabasa nila ang karatulang Ruben's Animal Clinic. Masaya nilang pinagmasdan ang mga nakikita nila habang nakatayo lang sa harap ng bahay. Sir, ma'am, ito po ang susi ng bahay at ng sasakyan ninyo. Iyan po ang binigay ng lolo at lola mo, madam. At yung sasakyan naman po, ang mga magulang mo, sir. Tawagan niyo lang din po ako kung kailangan ninyo ng driver. Naroon lang po ako sa mansyon ng lolo at lola ninyo. Agad na kinuha ni Ruben ang iniabot na susi. Maraming salamat, Mang Kanor. Sige, tatawagan na lang namin kayo kapag may kailangan kami. Magalang na pagpapaalam ng asawa. Maya-maya ay natatanaw na lang nila ang likuran ng sasakyan nito. Grabe! Ang saya naman! Meron pala tayong sariling bahay! Natutuwa niyang sabi habang paikot-ikot sa lahat ng parte noon. Oo nga, Elvira. Pero mas okay sana kung pundar natin ito, hindi ba? Tanong ni Ruben. Ngunit umiling si Elvira, tsaka pilyang ngumiti. Hindi mo sila kilala. Akala mo libre ang lahat ng ito? Isipin mo na lang na in-advance mo ang sweldo mo sa kanila bilang doktor. Sigurado ako, hindi ka titigilan pagkatapos ng honeymoon natin. Hindi sila yung tipo na isa-spoiled tayo, no? Gusto nila yung sinabi mo na mas okay kung pinaghihirapan natin. Bigla siyang binuhat ni Ruben. Edi okay, at least may mukha pa rin akong maihaharap. Halika na at simulan na natin ang honeymoon para mabayaran ko na ang bahay na ito. Bulalas pa ng asawa. Ano ka ba? Masyado ka namang nagmamadali. Napapatili pa siya dahil dinala siya nito sa isang silid na nakabukas at alam nilang iyon ang kanilang silid.
Nang maihiga na siya ni Ruben sa kama, sandali itong napaupo na rin sa kama para ilibot ang paningin. Grabe, pinaghandaan talaga nila. Pati mural picture natin ginawang design. Ang gwapo ko pa habang nakasakay sa kabayo. Kahit nahulog ako pagkatapos. Pero hindi ako susuko. Ipapakita ko sa'yo na magaling akong mga bayo. Sabay bigla niyang pag-ibabaw sa kanya. Ibang pangangabayo yata ang alam mo Pero huli na, sinunggaban na siya ng halik ng kanyang asawa. At sa oras na iyon, pinagsaluhan nila ang isang masayang sandali na puno ng kilig, aksyon at sarap ng pagiging magkasama. 6 na buwan na pala ang lumipas buhat ng ikasal sila. At hayon na nga, malaki na ang tiyan ngunit makulit pa rin at matigas ang ulo na ayaw sundin ang kanyang lolo at lola. Oh, lahat na ba ng mga kalabaw nakapagpahinga na para ma-check up na ni Doc? Sigaw niya na nakikisali sa pagsigaw ng mga magsasaka. Ano ba yan, Elvira? Kay ingay-ingay Lola, kayo talaga, wag mo nang alalahanin ang apo mo. Hayon at magiging nanay na. Ang gusto lang naman niya manatili sa tabi ng asawa niya. Kayo naman kasi ang dami niyong inuutos doon kay Doc Ruben. Sabi ng isa sa mga tauhan sa bukid habang nakatunghay sa kanila. Honey, umuwi ka na nga sa bahay natin. Bakit ba nandito ka? Tanong ni Ruben. Kasi gusto lang kitang makasama. Gusto kong makita kung paano mo ba ginagamot ang bakang yan. Yung lolo kong pasaway, ang daming problemang binibigay sa'yo. Sabi pa niya habang inililigpit ang mga gamit na panggamot ng kanyang asawa. Hindi lang simpleng panggagamot ang papel ni Ruben sa mga alagang hayop ng kanyang lolo. Madalas din siya ang tinatawag kapag may mga kabayong nanganganak o iba pang kahayupan na naroon. Ay nako, ang kulit mo talaga. Halika na nga, baka mamaya mapano ka pa at yung baby natin. Ang mabuti pa, pumunta muna tayo doon kina Lola. Sumalo tayo sa pagkain. Ayoko. Ikaw ang gusto kong makasama Dito na lang tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Tutol niya at hinila ang asawa na maupo doon na inilatag pa ang banig at inayos ang mga dala niyang pagkain. O sige na nga. Ngunit hindi pa nakakaupo ang asawa niya nang may sumisigaw na naman para tawagin ito. Doc Ruben! Malakas na sigaw ni Mario habang tumatakbong papalapit sa kanila. Doc Ruben, may mga nganak na baka si Mang Tasyo. Ipinapatawag po kayo. Baka raw po pwedeng tulungan mo siya. Sabi ng bata. Ano? Teka muna. Kakain pa nga kami ng tanghalian Mamaya na lang. Pupunta kami agad kapag nakakain na ang asawa ko. Sagot niya. Doc Ruben! Sigaw na naman ng isa pang bata. Oh, ano na namang problema mo? Huwag mong sabihing manganganak din ang baka ninyo Galit niyang tanong. Ate Elvira, yung mga inahing baboy po gusto ni Lolo Berting paoperahan kay Kuya Ruben. Hirap na po yung inahing baboy. Hoy, tumigil nga kayo. Doktor ang asawa ko. Isa siyang veterinaryo, hindi tagapanganak ng mga kahayupan ninyo. Di na siya makakain kakaasikaso sa inyo. Pati sa pag-aararo at pagpapaligo, nakikipagbuno rin ang asawa ko sa malalaking hayop dito. Ayoko na, di na pwede. Galit niyang sabi habang hinihila ang kamay ng asawa. Honey, ano ka ba naman? Humihingi lang sila ng tulong. Isa pa, parte din ng trabaho ko bilang doktor ang gamutin ang problema ng mga kahayupan dito. Hayaan mo na. Promise, last na ito ngayong linggo. Sabi rin ni Ruben. Masyado kang mabait. Naaabuso ka nila. Sa Maynila, napakagaan ng trabaho mo. Nakaupo ka lang habang ginagamot ang mga mamahaling aso, pusa at iba pang mga alagang hayop. Pero dito, para ka nang alipin ng lahat. Eto ba ang kapalit ng pagpapakasal mo sa akin? Tanong niya sa asawa. Tapos umiiyak na siya dahil sa pagtaas ng hormones niya dahil sa pagbubuntis. Nako Ruben, iuwi mo na lang muna yung asawa mo. Tatawag na lang kami ng ibang makakatulong sa pagpapaanak ng baka ni Mang Tasyo. Sabi ng lolo niya. Oo nga, unahin mo at buntis yan. Sabi rin ng isang matanda. Kaya nilapitan na siya ng kanyang asawa at kinarga na para bang mag-honeymoon sila uli. Habang naglalakad pasakay sa kotse, bigla na lang siya nitong nakitang tumatawa. Honey, ang galing kong umarte no? Natatawa niyang tanong. Napatango ang asawa niya habang ngumingiti. Ikaw talaga, kakaibang Elvira. Hindi nila alam na may ganyan kang kabaliwan.
Tara na. Tapos pinaandar na nito ang sasakyan. Umuwi sila ng sabay at masaya sa kanilang bahay. Minsan honey, kailangan ko silang artehan. Paano kasi? Ikaw na lang palagi. Noon naman nagagawa nilang magpaanak ng baka at kabayo, pati na baboy ng walang doktor. Ang dapat mong ginagamot ay iyong mga alagang hayop. Minsan, kailangan mo rin ng pahinga. Nayakap siya ng asawa at nahagkan sa mga labi. Tama na, ang ingay mo na. Pero salamat. Alam mo honey, masaya ako kasi nang dahil sa'yo, ang dami kong naranasang hindi ko inakalang mararanasan ko. Kaya salamat. At ngayon, ang hinihintay ko namang ipaparanas mo sa akin ay kung paano maging isang tunay na ama. Hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili. Hinagkan niya ang asawa sa mga labi nito at niyakap ng mahigpit. Tsaka bumulong. Alam kong ikaw ang magiging pinakamabuting ama sa buong mundo. 3 taon ang nakalipas. Naroon sila sa loob ng kwadra ng mga kabayo habang karga ni Ruben si Bethy na panganay nila. Naroon naman siya sa loob ng kwadra dahil doon na siya inabutan ng pagputok ng panubigan habang nakabantay sila sa nagle-labor na kabayong si Puti. "Ruben, hindi ko na kaya!" Sigaw niya habang nakakapit ang kamay sa isang kahoy. Elvira, lakasan mo ang loob mo. Kaya mo yan. Mas malakas ka pa sa kabayo, hindi ba? Tingnan mo nga, inunahan mo pa yung kabayo sa panganganak. Nag-aalalang sabi ng asawa. Papa, di ba hindi naman kabayo si Mama? Pabulol pa ang tanong ni Bethy. Hindi naman anak, nagkataon lang ito na hindi na kayang umabot ng mama mo sa ospital. Nag-aalalang sagot ni Ruben. Pasayaw-sayaw ito dahil sa pagkataranta. Papa, nahihilo na po ako. Reklamo ng bata. "Ano ba? Ikinumpara mo pa ako sa kabayo? Kasalanan ng kabayong yan eh. Kung hindi natin siya binantayan, hindi sana ako rito aabutan sa sabsaban. Ano, ginaya ko na ba si Maria?" Hysterikal niyang sigaw habang tinitiis ang sakit dulot ng panganganak. Okay lang yan, iha. Ibig sabihin pinagpala ang batang isinilang mo ngayon. Sabi pa ng komadrona. Sige, ere pa! Hanggang sa maisilang na nga niya ang isang sanggol na lalaki. "Emmanuel ang ipangalan mo sa kanya. Dahil alam kong sinamahan ako ng Diyos habang isinisilang ko siya." Sabi pa niya habang nakangiti. Agad namang kinarga ni Ruben ang anak nilang lalaki. Emmanuel, aking anak. Masaya at naluluhang sambit ni Ruben habang karga ang umiiyak nilang sanggol. Yehey! Nanganak ka na sa may bahay ng kabayo! Bulalas ng panganay nila na naging dahilan ng kanilang tawanan at nagpapasalamat na ligtas at malusog ang kanilang bunsong anak. Nasa bahay na sila at 1 linggo na buhat nang makauwi siya mula sa ospital. Grabe, ang cute niya! Ay nako apo, masaya kami at 2 na ang anak ninyo. Sabi ng lola niya habang nilalaro ang nakahigang bata na si Eman. Tumayo siya at nilapitan ang kanyang asawa na nooy nasa beranda. "Honey, ang saya nila no? Ako rin masaya. Salamat may 2 na tayong anak at natutuwa ako na malusog siya." Sabi niya sabay angkla sa braso ng asawa. Bitawan mo nga ako. Pakunwaring pagsusungit ito. "Bakit ang sungit mo?" Basta, layo. Baka mamaya, makatatlo agad tayo. Palakihin muna natin si Emmanuel. Tapos, tsaka tayo gumawa ulit. Natatawa nitong sabi sa kanya. "Pasaway ka talaga pag buo na naman ng bata ang nasa isip mo. Basta, ayoko na uling mga anak sa kwadra ha. Sinasabi ko sa'yo." Tapos kinurot niya ang tagiliran ng asawa kaya't nayakap na lang siya nito. Basta honey, thank you so much. And I love you. "I love you more and more. Kaya huwag kang magtataka kung umabot sila ng 10. Bulalas niyang biro sa asawa. Mula nga noon, nabuhay sila ng masaya at masagana sa piling ng kanilang mga anak. Humaba pa ang buhay ng kanyang lolo at lola at naabutan pa ng mga ito ang 5 apo sa tuhod. Wakas.